is that what Allah subhanahu wa ta'ala asks us to do. The 5 prayers, fasting Ramadan, giving the charity, the 5 pillars of Islam. And he says, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. So when we be, disciplined with doing the prayers in its time, then if we want to be more close to Allah, if we want to get, the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to increase our, our prayers, the additional prayers, so it will keep us close to Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Wallahi, dear brothers, sometimes when I want to get, be close to Sheikh Saddam. Suppose Sheikh Saddam is my boss. If I want to be close to him and get some respect of him, so I have to do whatever good to strengthen the relationship with Sheikh Saddam. The same thing should be. May brother na naman tayo nagbabalik. Saan? Si Isabot din. Ay, ba't nawawala ka? Nawala ka sa vlog ko. Bakas yun lang. Nung Hads kasama ko to. Tuloy pa rin sila gumawa ng Islam. Mashallah. Assalamualaikum. Ando ng Islam. Alhamdulillah. Bro, ba't magbabalik ka na? Inshallah. Kumain, hindi mamaya hindi tayo makakain doon. Kumain ka. Jeep. Itnin. Syukran. Diyan tayo sa dulo. Bawal pala. Sa mga brother, kamusta? Mga brother natin bago. Bro, balik ka. Magbalik ka, isasend ko yung ano Yung? Send mo Yung? Send ko yung link Yung link ng Sige. yung sa WhatsApp. yung link ng Akida. Bro, assalamualaikum. Wait. Kita tayo sa ulit. Inshallah. Nakita ko itong mga to. Ustad, balikan mo to ha. Ito, nami-miss ko to eh. Ito talaga. Balikan niyo yan, Ustad ha. Ito yung sasakyan, Ustad, sa mga nakakabati. Next, mapuno na to inshallah. Yung mga nakakadebate ni Ustad Ali. Dito lang yan. Sige. Bali Islam. Sige bro, ingat. Lipat naman tayo sa kabila. Biyernes na naman, traffic na naman Grabe. At napakalamig na Biyernes. Assalamualaikum. Wala ang aking pagkamubo. Bababa ka. Okay, salamat. Hindi na lilipad. Gusto niyong pahirapan eh. Yun nga, so kapag ka nasa loob ka naman ng May harang na. may harang ka, nasa loob ka ng Toilet. may mga scholar, okay, tandaan nyo, may mga scholar pa rin na nagsasabi na kasama pa rin siya, pero ang napagkasunduan ng karamihan is hindi na siya sakop, doon lang siya sa open. Kaya pag nasa loob ka, hindi yung kasi Recover na ako. Hindi, recover na siya, may harang na siya, hindi na siya makukonsider na pag-ihi na nakakarap sa akin lang. Okay, susunod, Pagpupong patin kayo. pag-upo. Ngayon, ano ang hukom ng pag-ihi na nakatayo? Ano ang may kasalanan tayo o wala? Wala, Ustad. Yes, kumbaga, ang tinuturo dyan is nire-recommenda na ikaw ay umihi ng para mas nakakasiguro ka na hindi ka matalsikan. Subalit, kung sa pag-ihi mo na nakatayo ay yes, tama, mas healthy siya at mas nailalabas mo ang ihi mo. Pagkakautot ka pa. Minsan may bonus ka. Napasarap ka ba? May bonus ka. Edi
di natunawan ka ngayon, di ba? Mas healthy living ka. May benefits. Oo, mas naiipit ang tiyan eh. Ito, kung sa pag-ihi mo na nakatayo ay nakakasiguro ka rin naman na hindi ka rin matatalsikan, walang problema na ikaw ay. Pero ganun pa man, dinidiscourage ng mga scholar, dislike ha, na ikaw ay umihi na nakatayo. Pero kung nagmamadali ka, kinakailangan umihi ka na nakatayo, umihi ka na nakatayo. Siguraduhin lang natin na hindi tayo matatalsikan. Pero ito nga ma-advise natin, at then lahat ng binanggit natin, ano ba naman yung magawa mo yung sunna kahit yan sa pagkakataon at magkaroon ka pa ng reward, mag-intention na lang tayo. Pero yun nga, ang pinapaliwanag na natin dito na hindi siya ganun kahigpit at meron tayong options. Basta as long na sinisiguro natin na hindi tayo matatalsikan. Di ba yun ang karamihan sa kubur na sa yung Yes, nagtalsik. Kasi kapag natalsikan ka, kahit maguto ka, hindi matatanggal. Kaya kailangan mong malinis. At kapag hindi ka, at kapag wala kang uto, paano ka nagsasala? Yan natin. Na kung saan ang sala, yan ang unang tatanungin sa atin sa araw ng pag-okom. Okay, susunod. Iwas sa pagsasalita. Pagsasalita. So isa yan sa mga adab kapag tayo ay nasa ng banyo ay yung hindi pagsalita. Okay? Bro, gusto mo huwag mo kausapin sa loob. Baka